Para naman sa isang makabuluhang interview, makakasama natin si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey. At ngayong umaga ay pinalad tayo na bisitahin ng dalawa sa pinaka-opisyales ng grupo na umaayuda sa housing needs ng mga biktima ng Yolanda. Narito po at bisita natin ngayon sa balitaan ang fundraising head ng Habitat Humanities na si Mr. Dubs Liban. At good morning po sa inyo. At ang National Coordinator ng No One in Need Movement ng Couples for Christ and Family Life na si Pat O'Connor. Good morning po. Morning. Okay, sir. Magandang umaga po at salamat sa paggising nyo ng umaga para sa pagbisita sa atin sa balitaan. Sir, kumusta po ang housing needs na inaayuda ninyo? Siguro sa ano muna, No One in Need Movement sa ating mga kababayan sa apektado ng Yolanda. Actually, last weekend nag-turnover kami ng transitory housing sa San Jose, Tacloban. And we are collaborating with Habitat for Humanity Philippines para magbigay ng mas maraming pabahay sa mga nangangailangan. Kasi alam naman natin na napakalaki ng pangangailangan sa pabahay. I think mga 20,000 families yung displaced. So we wanted to provide sustainable communities for them. At mag-uumpisa yun sa pabahay, susunod kabuhayan at edukasyon para sa mga kabataan. So, keyword, sustainable. Ano? Sir Dubs naman, Habitat for Humanities, kumusta po ang grupo ito ng international na kay Jimmy Carter? No? Ano naman po ang inaayuda ninyo sa ating mga kababayan? Bigyan kita ng konting context. Aside from providing assistance sa Yolanda survivors, ibigay lang namin ng turnover kami ng mga bahay sa Zamboanga. Ito yung mga sinunog, And we are also providing housing, about 2,000 houses sa Bohol. Okay. Pero maliban dyan, namigay na kami ng shelter repair kits sa Northern Cebu, sa Giwan, sa Ormoc, Tacloban, and other parts of the Visayas area. But this coming January, meron na kaming start ng permanent shelter. Ayun. So, yung permanent shelter naman ang inyong, kumbaga, yung pag-usad na gusto ninyong marating. Ano po yung kakaiba na ginagawa ninyo sa Habitat for Humanities? I understand, meron kayong participation na hinihingi. Paano po yun? Alam mo, yung ginawa namin kasi, aside from providing permanent shelter, nais din namin na maging kasama ang buong community in the rebuilding of the damaged areas. For example, in Typhoon Sendong sa Cagayan de Oro, ang ginawa namin doon, meron kami tinatawag na weekend build. Na kung saan every Saturday, we invite the general public para mag-volunteer. Halimbawa, this coming Saturday, ang theme halimbawa ay Barkada Build, na kung saan a barkada of 5 ladies will be paired with a barkada of 5 men. And together, we'll build one house. Yun. Dito naman po sa Couples for Christ, sa No One in Need Movement, sustainable community ang inyong tinutumbok. Paano po ito in the context ng Couples for Christ at ng mga ng scriptural mission na ginagawa ninyo? Yeah. Para sa amin, pareho rin nung Habitat, ang effort namin is actually community-driven. So we wanted to empower community while we have volunteers. Pero ang katotohanan naman, pagyari ng isang project, ang mga volunteers nagpo-pull out na eh. So ang ideal is, how do you sustain community na yung mga beneficiaryo mo, i-own yung trabaho o yung komunidad na ibinigay sa kanila at palaguin. So para sa amin, ang main concept namin is sustainability through education and livelihood. At the same time, yung no one in need kasi, just like in scriptures, yung there's no needy person amongst them. Hindi naman to richness hindi naman to yung luxury, but just knowing the basic. Ibig sabihin, yung mga magkakapit-bahay talaga. Ibig sabihin, may unawaan, may intindihan, may samahan, may tulungan. So we wanted communities to be like that. So yung magnitude ng effort namin sa Visayas involves also 4 major provinces, basically Busuanga, Aklan, Antique, Daang Bantayan in Cebu, at saka particularly itong San Jose, Tacloban. So these are crucial areas for community development as far as we are. Nabanggit nyo na yung magnitude ng movement at nagpagtulong. Natapatan na po ba yung magnitude ng pagkakawasak ng kalikasan doon sa magnitude ng outpouring of generosity? I think, pwede mo sabihin siguro yun, though napakalaki pa nung dapat gawin. Okay. But at least we are starting little by little.
And we are seeing developments in the ground, at least from NGOs like us, and our efforts nationwide also and internationally when it comes to funding. I think we are somehow making a big difference din in the ground naman. So magkakasabay na rin siguro yan along the way. Sir Dubs, as per your experience, or siguro as per experience ng mga international members ng Habitat na bumisita rito, how does it compare sa ibang mga lugar na nagkaroon ng ganitong klaseng distraction? Unang-una, ang Habitat ay naging involved sa Banda Aceh, Indonesia, sa Pakistan, nung earthquake, sa Haiti, at hindi lang Habitat, even yung mga ibang international agencies na veterano na ika nga sa larangan ng humanitarian effort, ang sabi nila ay talagang this is something different. Talagang napakataas ng level ng difficulty kung kaya't halos hindi na malaman kung paano tayo mag-provide ng assistance. Napakalaki talaga ng damage na ginawa ni Yolanda. And kumusta naman po ang laki naman ng tulong at ayudang ginagawa niyo? So far ngayon, napakalaki kasi ng pangangailangan. Although we are raising so much funds, pero napakalit noon kumpara sa pangangailangan pa rin. Ang alam ko ay ang total funds na kailangan natin ay close to 360 plus billion. So far, ang funding pa lang natin ay wala pa yatang umabot sa $600 million. Oh, so ibig sabihin talagang marami pang kailangang habulin. Pero kumusta naman po yung community response and community participation? Siguro sa inyong dalawa from your point of view na nakita ninyo. Sa amin, kasi we are a global community ng Corpus for Christ, overwhelming actually yung respond ng mga communities natin. And actually tuloy-tuloy, outpouring of everything, clothes, from money to food to relief packs and all. So, napakaganda nung turnaround nung effort nationwide and internationally, including dito naman sa local yung volunteer on the ground. So libre lahat yan, walang bayad, and they are spending time and their own treasures to give to the needy in these areas affected by the typhoon. Ano yung nakikita po ninyong, si Sir muna, Sir Dubs, ano yung nakita ninyong participation ng community? Unang-una, ang mga tao sa community ay excited na tumulong. For example, ang isang programa namin ay yung tinatawag na habang ginagawa yung bahay, sila mismo ang gumagawa ng mga hollow blocks, door jambs, pag-bend ng steel bars para hindi pa matapos yung bahay, meron silang source ng income. So, ganun po yung ginagawa namin at ready na silang matrain para magkaroon ng panibagong skills sa construction and other parts of buong process ng rebuilding. So talagang at least nakita po natin na matapos yung shock, ika nga, ng naramdaman nila sa parang washing machine na pakiramdam ng Yolanda, nakagula pa na at eto na, kasama na rin sa paggawa rito. Yung family life po, na talagang, syempre, pagkatapos itong natural catastrophe na to, yung family life apektado, ano po nakikita nyo rito? Actually, when it comes sa family aspect naman, ang main na naging problema naman nakita natin dyan, una, displaced ng pabahay, tapos displaced ng kabuhayan. So, yan yung dalawang bagay na, at saka yung mga bata, edukasyon. So, basically, yan yung tatlong bagay na talagang napakatindi. So, as far as movement is concerned, basically, we are kasi we are a Catholic community. So what we wanted is to actually put a grassroots level of values formation program para sa mga pamilya, kasama dito yung trauma counseling para sa mga bata. So this way, maka-recover sila dun sa very traumatic experience na experience nila sa Yolanda. At the same time, magkaroon ng courage uli na tumayo at yung kumpiyansa sa sarili maibalik. Kasi napakahirap nung pinagdaanan ng mga tao doon. Hindi mo, konting ulan nga lang nagugulo yung mind ng mga tao. So we wanted not only infrastructure building but full intervention when it comes to family life affairs. Yung pamumuhay at yung relasyon ng bawat isa at lalong-lalo ng pamilya. Anong pinagkaiba po, Sir Dubs at Sir Pat, na nakikita ninyo sa ganitong style of intervention na may participation yung community? Ano nakikita niyong effect sa community na ini-involve niyo sila? Unang-una,
hindi kami naniniwala sa dole out na kung saan lahat na lang ay sinusubo, binibigay at naghihintay na lang. So hindi maganda kasi yung passive na recipient, kundi involved ka mismo doon sa planning, pag-decide at even sa ng mga programa. So kaya halimbawa ang ginagawa namin ngayon, sa education part, tinuturo namin bakit ba nagsipagliparan ang mga bubong. Kasi maraming hindi nakakalambat na ba't nagliparan. So dahil doon, yung mga tao ay natututo, so pag nagkaroon ng actual construction, alam nila kung paano yung tamang mga design. So yung ina-enable mo sila sa paggawa ng decision. Kayo naman, sir. Sa akin naman, ownership matters. no? Yes. Naniniwala kami na pareho ng binanggit ko kanina, ang katotohanan naman, ang bottom line, community, yung mga nakatira doon, ang may-ari ng komunidad na pinagtayuan natin. So it's very important that the beneficiaries, the families affected, owns the project given by fellow Filipinos. Just like Habitat, we also don't believe in dole out. Kailangan talaga meron kang shared equity when it comes to whatever it is that is given to you. So ibig sabihin dito, hindi naman to monetary, pero it's more of alagaan yung ibinigay para sa kanila. So basically it's community driven. Hindi siya more of just purely giving. So it should be the NGOs like us and the community we are helping. Ang importante magkatulungan at ma-own mismo yung project na ginawa. Oo, eto hindi ko may tatanong kay Sir Dubs, kaya sa'yo ko na itatanong. Hindi pa hindrance yung church-based kayo? Hindi na, although we are a Catholic country, Yeah. hindi naman po lahat Katoliko. Ano pong hindrance ang nararamdaman nyo? Or siguro, how do you bridge yung kung sakaling meron man? Actually, for us, though we are of course a Catholic movement, what we intend or what we give actually is a basic Christian formation program. So basically, it's for everybody, whether you're Muslim or whether you're, say, Protestant or Catholic. What we actually, the values that we teach is actually basic, which is God's love. Okay. So basically that. So nothing beyond doctrines or other things. So we wanted to maintain that kasi nga ang reality is there's certain uniqueness in the ground. Tama yung sinabi mo, hindi lahat Katoliko, may iba-iba tayong relihiyon. So, but again, it's the basic teaching that I think is very important. So, that impose values in community development. So, yeah. So, basically wala namang masyadong problema. So, hindi talaga nagiging Wala hindrance. namang nagiging hindrance talaga. Actually, we wanted to prove that it's not a problem whether you're affiliated to a certain religion or whatsoever. It's not a problem when it comes to helping people. So, anyway, we're not here to make them this kind of adopt a certain religion. We wanted to help, and just like Jesus Christ, this is probably what He would do also when it comes to calamities like this. Sir Dubs, yung position nyo as fundraising head, paano yung nagiging focus nyo rito? At ano pa yung ibang mga major organizational parts ng Habitat for Humanities Philippines na nakatutok ngayon? Unang-una talagang ang panawagan namin ay ang general public, not only yung local but also yung international, ay mag-focus sila sa pagbigay ng tulong, ayuda, doon sa permanent shelter. Kasi at the end of the day, miski 4 months mo bigyan ng pagkain ng mga tao, ang community, 5 months, 6 months, wala pa rin talaga silang bahay matitiran. At alam mo naman, pagka ganon, parang hindi pa nagsuswitch yung sa kanilang pananaw na hindi pa sila normal yung buhay. So, ang aming panawagan ay magbigay ng tulong, ng ayuda sa pabahay. Pero let me also answer yung tanong mo kanina, although sabi mo hindi bagay sa Habitat. Opo. Kasi ang Habitat, we are an international agency and yet we are also a Christian organization. Okay, good. Christianity is at the core of our core business, and yet it is not the boundary. Good. It is not the boundary. We are a very inclusive and miski sino ay kapartner namin basta pagtulong sa mga walang bahay. Ano pong nakikita naman yung Habitat for Humanities in instilling a long-term plan para sa mga communities na ito? Ang very clear kasi sa amin kung ano yung aming core competency. Isa doon ay yung pabahay, yung pag-involve ng community sa construction process, yung pag-decide ng design ay involve rin ng mga tao. Pero hindi lahat ay meron kaming ganung kakayanan. Kung kaya't naniniwala kami doon sa tinatawag na theology of the body.
na kung saan iba't ibang parts, iba't ibang organization, merong ganong competency. Kaya nga, hinikayat namin at mabuti na lang pumayag naman ang No One in Need Foundation, maging partner namin. Sila ang magaling sa value formation, sa community organizing, and even livelihood. Kung kaya't sa bawat community na meron ng habitat, sila ang kasama namin para mag-organize. Yun. Meron po ba kayo sa No One in Need movement na plano ngayon na to extend pa itong inyong pagstay at pagtulong doon para bukod sa kumbaga yung initial at immediate intervention mabigyan nyo pa ng long-term help? Yes, actually we're just starting, and together with Habitat, guumpisa yung shelter program. But we also have two major projects. The second one is Adapt Today project, Okay. which is basically adapt classroom, teacher, student, and school in affected areas. This is naman in partnership with Department of Education. Basically, we wanted to help kids to go back to school again this coming January, if that target is right. No? But basically, that's the second one. The third one is we are developing a bangka project for fishermen. Bangka project. So, yung operation ng bangka project all across the Visayas is basically to provide livelihood again dun sa mga mangingisda. Kasi marami yan yung mga mangingisdang displaced. Then fourth is very active intervention in the next 2 years. 2 years? 2 years, yes. Kasi yung community development, we believe as a group that it takes a certain while, hand-holding until they go back to their feet again. So, we are seeing, while we have a long magnitude of plan, pero dapat din kasi may timetable to see effectivity nung project. So, we are seeing a 2-year program, proactive intervention together with Habitat for Humanity Philippines in developing all these communities where we are present in the Visayas particularly. Sa Habitat for Humanities naman po, hindi nyo po ba tinitingnan din yung long-term foresight na etong lugar na to baka talagang not fit for communities na kailangan lumipat ng ibang lugar? Kung pagdating sa construction, meron naman tinatawag na adaptive architecture na kung saan ang mga bahay ay pwedeng mag-adapt sa klima o sa weather. No? Pero hanggat maaari, mas magandang sundin natin ang payo ng government na kung saan pag sinabing no-build zone, wag na ho sila magtayo ng bahay doon. Kundi ilipat na lang talaga. So it takes talagang political will and also yung willingness ng mga taong lumipat sa tamang lugar. Pero ang Habitat, in terms of long-term plan, balak naming magstay in any area na mangangailangan ng pabahay. Hanggat kami po ay merong funding na makukuha, patuloy ho namin gagawin ang mga housing projects all over Visayas. Lalong-lalo na po dun sa mga hardest hit areas. Okay, Sir Dubs, ang inyo pong mensahe para sa ating mga kabalitaan. Tulad nga na sabi ko kanina, at the core of our business is yung pagiging Christian namin as an organization. And I think it is proper for us all Christians, regardless of yung faith, yung persuasion natin, o yung branding ng ating pananampalataya, to give out and to share whatever we have. Miski mamunti, alam mo yung pag nagsama-sama ang 1 milyon, miski tagpipiso lang, maraming bahay pwedeng matayo doon. So nananawagan po kami for not only for funding, but also for volunteer work and for mga panalangin. Si Mr. Pat O'Connor, ang inyo pong mensahe sa ating mga kabalitaan. Sa amin naman, malaki pa yung trabaho na dapat natin gawin. Nag-uumpisa pa lang tayo at napakita natin sa buong mundo na tayong mga Pilipino, pag may mga ganitong klaseng sakuna o pinagdadaanan, tayo iisa. At kami po ay naniniwala na pag tayo patuloy na nagsama-sama, malalampasan natin itong napakalaking pagsubok na dinaanan natin sa ating bansa. We would like to encourage volunteers to join us in our effort to rehabilitate and restore the Visayas again, together with the many agencies and organizations helping with one common goal, and that is to bring life again in the Visayas. So we hope you can join us and continue to support and pray for us in all the efforts that we are doing. Okay, maraming salamat po sa ating mga bisita ngayong umaga, si Mr. Pat O'Connor, ang National Coordinator ng No One in Need Movement ng Couples for Christ, at ganun din po si Mr. Dubs Liban, ang Fundraising Head ng Habitat for Humanities. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa Balitaan.